Tinawag ni Mrs. Fernandez ang kanyang anak na si Joshua upang kumain. Joshua, can you come here and help me prepare the snacks, please? Got it, Mom. Yes, Mother. Your Aunt Lucy called me earlier, and your Lola is seriously ill, and she wants to see you. But, Mom, our enrollment is on next week. You don't have to worry for that, and we're moving to the Philippines for good. Seriously, Mom? Is that a joke? It's not funny. I'm deadly serious, and I've already booked our ticket. But, Mom, I don't want to. Don't give me that look, you don't have choice. Mom, you know how I hate that country. That country betrayed my dad. That's a very long time ago. You have to move on. Malungkot na pumasok si Joshua sa kanyang kwarto na may napansin siyang kahon sa gilid ng kanyang kwarto. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya sa loob ang isang maliit na laruan at isang birthday card na isinulat ng kanyang lola noong siya'y bata pa lamang. Ayun na sila! Dumating na sila! I miss you so much! I miss you too! I miss you so much! Matapos salubungin ng pamilya Fernandez ang mag-ina, sila ay dumayo na sa kanilang bahay. Nang makarating, umupo si Joshua sa tabi at nag-isip ng malalim. Habang nag-iisip, siya ay biglang tinawag ng kanyang nanay. Joshua? I need you to come with me. I want to visit a special place in my heart. Son, this is Dr. Jose Rizal, the greatest Philippine hero, and look, we do have similarities in terms of facial features, brilliance, at sariling paninindigan. You did look like him. I'm not interested. Come on, baby, I'm just introducing him to you. By the way, you can look around, makita na nga ako. See you later. Bye. Ang nasasakdal ay si Jose Protasio Mercado Rizal E. Alonso Realonda, 35 taong gulang. Siya ay nahaharap sa salang subversyon, konspirasyon at pagbuo ng samahang rebelyon. Ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala sa Espanya at maraming nakuhang ebidensya at testimonya laban sa kanya. Kaya marapat lamang na siya ay hatulan ng kamatayan dahil sa pagtataksil niya sa Espanya. Hi Josh, how are you feeling now? Sabi ko naman kasi sa nanay mo, huwag ka nang isama pero mapili talaga. It's okay, Tita. I'm totally fine. Don't worry about it. Mabuti naman, kasi next week ay kailangan mo nang pumasok sa school. You're already enrolled into Tabato State University. And here's your schedule, by the way. Okay, Tita. Thank you. I don't want this course, Tita. I want to drop it. No, Josh, you have to take it. Hindi ba't nagmamadali kang mag-law school? But, Tita, I don't like studying someone's stupid life. Di ba sabi ko sa inyo naman sa inyo, ayaw ko ng kahit anong bagay na may kinalaman sa kasaysayan ng makasalanang bansang ito. Dad died here. And see, hanggang ngayon, hindi pa rin makamit ang hustisya. Josh, I understand you. Pero wala namang mawawala kung kukunin mo yung course na yan this semester. Few months lang naman yan. Pagtiisan mo na. Okay, Tita, fine. I made my decision. I'm gonna take this course, pero iisa-isayin ko silang paparusahan gamit ang batas. Walang nagawa si Joshua sa desisyon ng kanyang tita at pumayag na lamang. Makalipas ang ilang buwan, dumating na ang pinakahihintay ng mga estudyante, ang kanilang field trip. Alright students, welcome to Our Lady of Lourdes Grotto, and this will be our final destination. Alright, let's go. Please come in. Yes, sir. So sweet. So
Nais naming marinig ang panig na nasasakdal. Tumayo ka, tagapagtanggol ni Rizal. Sa tingin ko ay napakabigat na parusa ang pagpapataw ng kamatayan kay Senior Rizal. Ang ebidensya at testimonya ay iginigiit ng nasasakdal. Wala rin kakikita ang kahina-hinala sa talarawan ng nasasakdal na naglalahad na siya ay nagpapasimula ng revolusyon. Ang kanyang mga nobela ay hindi naman kakikitaan ng kamalian. Ang hukom ay dapat hindi maging mapaghiganti, malapay dapat maging makatarun. Professor Domingo, nakita niyo po si Professor Eugene. Naroon siya sa recollection area. Sige po, maraming salamat. Walang ano na. Joshua. Sa isang payapang gabi, isang bata ang isinilang. Namangha ang lahat sapagkat siya ay may malaking ulo. Ito, sadyang napakalaki ng ulo ng inyong anak. Hinga lang ng malalim. Hindi ko na kaya! Kaya mo yan. Hindi na ako mahal. Lalaki ang anak mo, Donya. Ang batang ito ay pinangalan ng Jose. Lipas ang 3 taong gulang na si Pepe nang siya ay turuan ng kanyang ina kung papaano magbasa ng mga titik ng alpabeto sa Tagalog, Ingles at Espanyol. La, ma, na, Kanina, at paano naman ang Espanyol? A, B, C, C, D, E. Napakabut mo aking anak. Napakagaling mong bata. Kinabukasan, nag-alok si Teodora na basahin kay Pepe ang isang libro na pinamagatang Amigo de los Amigos. Aking ibabahagi sa iyo ang kwento. Isang araw, may isang batang kamunggamo na labis na nabighani sa ganda ng apoy sa lampara. Kaya lumipad siya sa paligid nito. Ngunit, sinabihan siya ng kanyang ina kung ano ang magiging dulot sa kanya ng apoy. Na maaari niya itong ikasunod. Ngunit, hindi nakinig ang batang gamo-gamo. Lumipad siya ng lumipad sa paligid ng apoy hanggang Sanhagip ng apoy ang kanyang mga pakpak at siya ay namatay. Nakita mo na, Pepe, pag hindi ka sumunod kaya ng batang gamo-gamo, matutulad ka sa kanya. Kaya huwag kang maging pasaway. Ganon po ba ang kwento, inay? Tanong ni Jose. Oo, Pepe. Kaya huwag kang tumulad sa munting gamo-gamo na matigas ang ulo. Sabi naman ni Teodora. Ngunit inay, ako ay isang matapang na anak. Bakit ko pipigilan ang aking sarili na makamit ang mga bagay na gusto ko? Tulad ng ginawa ng munting gamo-gamo na natutulala at nakikiusyuso sa apoy at nilapitan ito upang humanap ng mga kasagutan. Ngunit ang masaklap nga lang, siya ay namatay. Kaya ganoon din ang aking gagawin. Kung naghahanap ako ng mga sagot sa aking mga tanong, kailangan kong mamatay para lamang makuha ang aking mga sagot. Namangha si Teodora sa pangangatwiran ni Pepe. Nagiging inspirasyon niya iyon sa paglaki sa kabila ng pagiging mausisan niyang bata. Mayroon pa rin siyang pananampalataya at takot sa Diyos. 4 na taong gulang na bata si Pepe nang naharap niya ang pinakamalaking heartbreak niya, ang pagkamatay ng kanyang pinakamalapit na kapatid na si Concepcion. Sa kabila ng pagiging isang relihiyosong bata, siya ay madalas na magtanong sa Diyos kung bakit nangyari ito sa kanyang kapatid na babae. Sa parehong taon, nakakuha si Pepe ng mga pribadong tagapagturo para sa kanyang pag-aaral. Magaling, Pepe. Marami kang napabuti sa pagbabasa, pagsusulat, relihiyon at matematika.
tingin ko, wala na akong maidadagdag sa iyong kaalaman. Nakita ko ang hilig mo sa sining, Pepe. Sa estruktura, pagpipinta, at lalo na sa pagsulat ng iyong mga tula. Maraming salamat sa positibong puna mga guro. Ngunit ako'y nag-aalala sa aking kaalaman sa wikang Espanyol at wikang Latin. Dahil hindi ko ito alam at hindi ako lubusang pamilyar sa mga ito. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol din, Pepe. Marami ka pang mararanasan para matutunan mo lahat ng maraming araw. Pagkaraan ng ilang araw at buwan, nagpasya si Francisco na ipatala si Pepe sa isang paaralan noong hapon ng Hunyo 1869. Si Pepe ay pumasok sa paaralan ng Binyan kasama ang kanyang kapatid na si Pasiano. Kailangan pumasok ni Pepe sa paaralan tulad ng isang normal na bata, mahal ko. Hindi siya pwedeng manatili sa bahay lamang. Alam mo ba na siya ay batang sakitin, mahal ko? Hayaan na natin siya, mahal ko. Matututunan niya ang buhay niya sa labas ng bahay natin. Pasiano, halika rito. Tinatawag niyo ba ako, Ma? Oo. Samahan mo iyong kapatid na si Pepe sa paaralan ng Binyan dahil doon siya magsisimula ng kanyang pag-aaral. Sige po, Ama. Makinig ka sa iyong mga guro, Pepe. Lagi ka nagdasal. Naiintindihan mo ba? Opo, Ina. Unang araw ni Pepe sa Binyan. Hi, Jose. And Chungo. Me, a Jongo. What about you? A bangus? It's okay to be a bangus rather than a chumbo na maitim ang balat, handa, at walang utak. Chumbo! Ikaw ba talaga nandito? Ano nangyayari dito? Sabi ko, ano nangyayari dito? Senyor! Sinuntok ako ni Jose! Napakaraming paghihirap ang kinakaharap ni Pepe sa Binyan na hindi niya naranasan sa kanilang bahay. Naranasan pa niyang mabuli ng kanyang mga kaklase. Sa kabila ng mahirap na araw ni Pepe, pa rin ang nangunguna sa kanilang klase. Ito ay noong nagkaroon siya ng kanyang unang tula na pinamagatang Sa Aking Mga Kabata. Una sa akademya sa taon na ito ay si Jose. Jose, karapat-dapat ka. Ipinakita mo sa amin ang iyong kahusayan sa taon na ito. Kahanga-hanga ka, binabati kita. Maaari na kayo umuwi. And adios, gracias, estudiantes. Adios, gracias, Senyor. Pepe, ito na ang sulat ng isang kaya gusto ko ng kalamba, Pepe. Totoo ba ito, ate? Oo, Pepe. Ako'y nagagalak at nagpapasalamat dito. Salamat. Mabilis na pumunta si Rizal sa silid-aralan. Pagdating niya sa classroom ay agad siyang umupo. Buenos días, estudiantes. Buenos días, Padre. Simulan na natin ang pagsusunod. Kumuha ng isa at ibigay sa iba. Tapos na ang oras. Rizal, maaari ko bang kolektahin ng pagpapere? Kahanga-hanga ka, Rizal. Ikaw ay nakapasa mo pagsusulit. Matapos makapasa sa pagsusulit, humingi si Rizal ng admisyon sa Ateneo Municipal. Okay. Ba't malungkot ka? Hulaan ko, hindi ka na naman natanggap, tama ba? Opo. Dahil nahuli na ako sa pagtataya. At masyado raw po akong maliit para sa edad ko at mukha pang sakitin.
Huwag kang mag-alala at matutulungan kita sa bagay na yun. Paano parang po, Padre Burgos? Palitan mo lang ang apelyido mo ng Rizal. Nagbibigay kasi ito ng buhay sa pandinig ng mga otoridad. Sundin mo lang ang mga sinasabi ko sa iyo at matatanggap ka sa institusyon na ito. Matapos baguhin ni Jose ang kanyang apelyido, natanggap siya sa institusyon. Ikaw ba, Theodora Alonso? Oo, ako. Ano po kailangan nila? Sumama ka sa akin! Sandali! Anong kasalanan ng asawa ko? Hinuhuli siya sa sala pagtatanggulatuhin ang kanyang hipa. Theodora, paglakarin mula sa Calambra hanggang Santa Cruz. Inay! Tapos ang mahigit isang araw ng paglalakad sa ilalim ng araw, ang pagod na si Doña Teodora ay kinasuhan at ikinulong ng 2 taon nang walang paglilitis para sa mga kasinungalingang ibinabato laban sa kanya. Partikular ang isang akusasyon na tinangka niyang lasunin ang kanyang hipag. Pinaglakad ng Guardia Civil si Doña Teodora ng 50 kilometro sa palibot ng Laguna. Pagkatapos, inilagay siya sa bilangguan ng walang paglilitis. Hindi pa nakakabangon ang pamilya ni Rizal sa nangyari sa kanilang ina. Sumiklab ang Cavite Mutiny na sinundan ng pagbitay sa 3 paring Pilipino, Gomez, Burgos at Zamora. Tunghayan ninyo ang paggarote sa mga ereheng pari na ito. Sila ay nagtaksil sa Espanya sa pagsisimula nila ng pag-aalsa sa Cavite. Kaya huwag nyo silang kaawaan. Mga Indio, mga walang utang na loob! Isang araw, nagpunta si Rizal sa Maynila upang bisitahin ang kanyang lola. Sinamahan siya ng kaibigan niyang si Marianong Katikbak. Malapit ang lola ni Rizal sa pamilya ni Mariano. Pagdating nila sa Lipa ay nakita nila ang kapatid ni Mariano na si Segunda. Agad namang nahumaling si Rizal sa kanya. Si Rizal ay kilala bilang isang magaling na pintor. Kumuha siya ng papel at lapis at iginuhit niya si Segunda. Ito ang pag-ibig na nagsimula sa love at first sight ni Rizal. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang pag-iibigan sapagkat ipinangakong ikasal si Segunda kay Manuel Luis. Tumira si Rizal sa bahay ni Doña Concha sa Intramuros noong siya ay nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas. Dito ay nakilala niya ang kapitbahay niyang nagngangalang Leonor Valenzuela. Niligawan ni Rizal si Leonor sa pamamagitan ng love letters na sinulat niya gamit ang tinta na hindi nakikita. Tinuruan niya si Leonor kung paano basahin ang sulat na ito. Kailangan niya itong itapat sa ilaw ng kandila upang lumabas ang mga letra. Si Leonor Rivera ang pinsan ni Rizal na mula sa Camunic. Siya ay nag-aaral noon sa La Concordia College. Tuwing gumagawa ng sulat si Leonor, ay nilalagyan niya ito ng pangalang Finis upang itago ang relasyon niya kay Rizal sa kanyang mga magulang. Nakatanggap si Rizal ng sulat galing kay Leonor na kung saan humihingi siya ng tawad dahil magpapakasal na siya sa lalaking pinili ng kanyang ina para sa kanya. Labis itong ikinagulat ni Rizal at nasaktan siya ng sobra dahil sa sinabi ni Leonor. Nagtungo si Rizal sa Madrid upang mag-aral. Dito ay nakilala niya si Don Pablo Ortega, dating alkalde ng siyudad ng Maynila. Bienvenido, Rizal. Muli na naman tayong nagkita. Oo nga, Don Pablo. Salamat at patuloy ka pa rin sa iyong pagiging matulungan. Kung yan problema, halika, tumuli ka. Gracias, Don Pablo. Nakatira si Don Pablo kasama ang kanyang anak na si Rafael at Consuelo Ortega y Perez. Dahil malungkot at malayo si Rizal sa kanyang bayan, nakaramdam siya ng saya tuwing kasama niya si Consuelo. Pag-ibig ni Rizal kay Consuelo ay hindi naging seryoso. Nagdesisyon siyang umatras dahil sa 2 rason. Una, may pangako siyang kasal kay Leonor Rivera
At pangalawa, alam niyang gusto ng kaibigan niyang si Eduardo Delete, si Consuelo at ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nilang dalawa dahil dito. Nagtungo si Rizal sa Japan at doon niya nakilala si Seiko Usui or kilala bilang Osesan. Nakita ni Rizal ang isang magandang Hapon na binibini na naglalakad palabas ng gate. Sumimasen! Konnichiwa! Watashi wa Dr. Rosario. Anata no onomae wa? I can't speak English. Oh, I'm sorry. I didn't know that. Halos magkita sila araw-araw. Nilibot nilang dalawa ang magagandang tanawin sa Japan. Masakit pa rin para kay Rizal ang nangyari sa kanilang dalawa ni Leonor Rivera. Ngunit, nagawa ni Osesan na makalimutan niya ang nangyari sa kanila. Nakita ni Rizal na si Osesan ang tamang babae para sa kanya. Dahil sa pag-ibig ni Rizal kay Osesan, naisipan na niyang manirahan sa Japan. Ngunit, nangibabaw pa rin ang pagmamahal niya sa kanyang bayan. Kinalimutan ni Rizal si Osesan at umalis ng Japan kahit na masakit ito para sa kanya. Nagtungo si Rizal sa Brussels, Belgium at nanatili siya dito at nagbayad ng kanyang titirhan. Ang may-ari ng kanyang tinutuluyan ay may magandang pamangkin na nagngangalang Susan Jacobi. Si Juzan ay natuwa sa personalidad at katapangan ni Rizal kaya palagi silang magkasama kahit saan. Hindi nagtagal ay nahulog ang kanyang loob kay Rizal. Kalaunan, umalis rin si Rizal papuntang Madrid na siya namang kanyang labis na pagkalungkot. Umalis si Rizal upang magbakasyon sa lungsod ng Biarritz. Siya ay bisita ng pamilyang Bausted na mayroong 2 anak na babae at isa na rito ay si Nelly Bausted. Niligawan ni Antonio Luna si Nelly, ngunit mas pinili ni Nelly na ibigin si Rizal. Nagkaroon ng away sina Rizal at Antonio Luna sa dahilang may nasabi si Antonio na hindi kanais-nais tungkol kay Nelly. Hindi rin nagtagal ay napagtanto ni Antonio Luna ang kanyang kasalanan at humingi ito ng tawad kay Rizal. Pinakamalungkot na araw ni Rizal noong pinatapon siya sa dapitan. Naalala niya ang kanyang pamilya. At ang pinakamasakit sa lahat ay noong nalaman niya na namatay si Leonor Rivera. Dumating si Josephine Bracken sa dapitan kasama ang kanyang ama na si Mr. George Taufer na may problema sa mata. Walang ophthalmologist ang kayang gumamot sa kanya kaya pinuntahan nila si Rizal upang ipatingin ito. Ang dami-dami na natin napuntahang magagamit sa mata. Ngunit ni isa sa kanila'y walang may kakayahang magpagaling sa'yo. Huwag kang mag-alala, anak. Ako nang bahala sa sarili ko. May narinig ako, Itay. Magaling siya sa paggagamot ng mata. Sino yung anak? Ang ngalan niya ay si Rizal. Halina't puntahan natin, Itay. Ako nga pala si Josephine Bracken at ito ang aking ama. Ako nga po pala si Mr. George Topper. Kinagagala ko kayong makilala. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Maaari niyo po bang tignan ang mga mata ng aking ama? Abay, oo po. Tumuloy tayo sa loob. Maraming salamat. Nahulog ang loob ni Josephine kay Rizal noong una silang magkita. Pagkatapos ng 1 buwan nilang pagsasama ay nagdesisyon si Rizal na hingi ng kamay ni Josephine. Josephine, mahal ko. May nais akong sabihin sa'yo. Ano yung mahal ko? Sa pinagal-tagal ng ating pagsasama, napag-isip-isip ko kay pagkasalan mo. Josephine Bracken, maaari mo ba akong pagkasalan? Oo, Seth. Mr. George, hindi naman ningid sa iyong kaalaman na may namamagitan sa amin ng iyong anak. Sa tinagal-tagal ng aming pagsasama na pag-isip-isip namin na kami magsama. Wala ko sa kasalang ito. Pero ama, mahal ko si Jose. Hindi kayo pwede magpakasal. Naging mag-asawa si Rizal at Josephine sa dapitan at nagkaroon sila ng anak. Ngunit ito ay nakulangan sa buwan kaya't nabuhay lamang ito ng 3 oras. Pinangalanan nila itong Francisco. Labis akong nadidismaya sa aking mga kasama dito sa Europa. Cancer na talaga ang sakit ng ating bansa. Kaya napagdesisyonan ko na ako ay sulat na lamang ng nobela na magsisiwalat ng mga nagaganap sa aking inang bayan.
Dahil sa kakulangan sa pera at nagkasakit si Dr. Jose Rizal, naisipan niyang itapon na lamang ang manuscript ng Noli. Tanda ito na hindi naging madali ang lahat para sa kanya bago mailimbag ang unang nobela. Pepe, anong nangyari sa'yo? Sama ng pakiramdam ko, kaibigan. Sandali mo na ate, kaya ating gagamutin. Wala dito may tuberculosis na ata ako. Sandali mo. Bebe, mabuti't gising ka na. Wala kang tuberculosis, kaibigan. Dalian mong magpagaling at ipapalimbag natin itong nobela. Maraming salamat, kaibigan. Maraming salamat. Binibigay ko sa iyo, kaibigan, ang orihinal na manuscript ng aking nobela, Noli Me Tangere, bilang pasasalamat sa pagpalimbag nito. Maraming salamat, kaibigan. Sa tulong ni Viola, naipalimbag ang nobelang Noli Me Tangere noong taong 1887 sa Europa. Noong taong 1887, bumalik si Jose Rizal sa Pilipinas at sobrang natuwa ang kanyang pamilya sa kanyang pagbabalik. Anak, salamat at nakauwi ka na. Mga anak, nandun na si Pepe. Umuwi talaga ako dahil nais kong gamutin ng mga mata mo. At nais ko rin magpatayo ng klinika dito sa Calamba. O, halika na anak, kumain na tayo. Ipinatawag ng Gobernador General si Jose Rizal. Magandang umaga, Gobernador General. Magandang umaga rin, Ginoong Rizal. Maupo ka. Bakit po ninyo ako'y pinatawag? Hindi na ako magpapaligo-ligo pa. Nais kong umalis ka ng Pilipinas sa madaling panahon. Dahil po ba ito sa aking nobela? Oo, nabasa ko naman ang iyong nobela at wala naman ako nakitang mali rito. Ngunit iginigiit ng mga fraile na ang iyong libro ay tinutulig sa ang simbahan at Espanya. Habang may panahon ay umalis ka na ng Pilipinas para sa ikabubuti mo at ng iyong pamilya. Aalis ka na naman sa ating bayan? Labag man sa loob ko, ngunit wala tayong magagawa. Para din ito sa kabubuti ng ating pamilya. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang gagawa ng matinay? Ito pa yung sarili. Nay, napag-usapan na natin ito. Siya, mag-iingat ka't magdarasal mainam. Opo, Dahil ka Nay. masusulat sa amin. Maliwanag po. Sandali! Senyor! Maaari mo po bang babaan? Wala na akong magagawa. Napakalaking diskento ng binigay ko sa iyo. Kung nais mo, bayaran mo ng paunti-unti upang maipalimbag. Gracias, Senyor. Ngayon, ang opisyal ko nang itinatatag ang La Liga Pilipina. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Hulihin si Jose Rizal! Masusunod, General! Ako si Luis Tabian de Andrade, ang iyong abogado. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Dr. Jose Rizal. Alam,
Nasa iyo kami pala ang aking kaligtasan. Binabalaan mo kita, Senyor Rizal. Wala akong alam sa mga batas. Bakit ako ang iyong piniling abogado? Binigyan nila ako ng pagpipilian ng mga abogado. Ang apelyido mong pamilya sa akin. Kapatid ko si Jose Tabiel. Kaya pala, ang aking dating gwardiya. Kamusta na siya? Hindi mahalaga ang kamustahan ngayon, Senyor. Napakarami nang ipinaparatang sa iyo. Katulad ng ano? Erehe, pilibistero, subversibo at walang utang na loob. Utang na loob? Kanino? Sa Espanya. Marami akong natutunan sa mga universidad ng Espanya. Rito sa Pilipinas at maging sa Europa. Pinapatakbo ng kanyang mga pralya. Natutunan ko ang hindi pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino sa mga Kastila. Kaya ba kinalaban mo ang silahan? Ang mga praile, ang Espanya, lalo na sa novela mo, No Limitanya rin, huwag mo kong sabihin. Ako'y manunulat lamang, Tabiel. Isinusulat ko lamang ang sa tingin ko'y dapat at kailangan pagtuunan ng pansin at ipaglaban. Maiba ako. Bakit ka nag-aral sa Europa? May pantustos bang mga magulang mo para roon? O may sinalihan kang sikretong kilusan na nagtutustos sa iyong pag-aaral? Bakit sa tono ng pananalita mo nililitis mo ko? Naghahanda ka ba ng mga sasabihin mo sa hukuman? Inihahanda lamang kita, Senyor Rizal. Maghahanap pa ako ng mga impormasyon na makakatulong sa kaso mo. Paalam, Senyor Rizal. Gracias, Tabiel. Ang nasasakdal ay si Jose Protasio Mercado Rizal y Alonso Realonda, 35 taong gulang. Siya ay nahaharap sa salang subversyon, konspirasyon at pagbuo ng samahang rebelyon. Ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala sa Espanya at maraming nakuhang ebidensya at testimonya laban sa kanya. Kaya marapat lamang na siya ay hatulan ng kamatayan dahil sa pagtataksil niya sa Espanya. Nais naming marinig ang panig na nasasakdal. Tumayo ka, tagapagtanggol ni Rizal. Sa tingin ko ay napakabigat na parusa ang pagpapataw ng kamatayan kay Senyor Rizal. Ang ebidensya at testimonya ay iginigit ng nasasakdal. Wala rin kakikitang hinahinala sa talarawan ng nasasakdal na naglalahad na siya ay nagpapasimula ng revolusyon. Ang kanyang mga nobela ay hindi naman kakikitaan ng kamalian. Ang hugo ay dapat hindi maging mapaghiganti, manapay dapat maging makatarungan. Sir San Mercado, ay nais ka bang sabihin upang ipagtanggulan ang sarili? Nais ko sanang ipahayag sa inyo na ako ay inosente sa lahat ng inibinibintang ninyo sa akin sa pamamagitan ng 12 puntos. Una, wala akong kaugnay sa revolusyon. Bagkus ako pa mismo ang nagsabi kay Dr. Pio Valenzuela na dapat hindi na sila mag-aklas noong ako'y nasa dapitan pa lamang. Ikalawa, hindi ako kailanman nakipagsulatan sa mga elementong radikal at revolusyonaryo. Ikatlo, ginamit ng revolusyon ang aking pangalan ng hindi ko nalalaman. At kung sangkot man ako, sa kanila ay di dapat sila tumakas patungong Singapore. Amin ang napakinggan ang dalawang panig. Inihahayag ko na ang paglilitis na ito ay tapos na. Atin na ang pagpasyahan ito. Ano ang hatod mo? Kamatayan! 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 Kung gayon ay kamatayan ang hatod, akin itong papaalam sa Gobernador General. Gobernador, sulat mula sa husgado. Maraming salamat. Kamatayan, ang naging hatang ng husgado kay Jose Rizal. Ano ang opinion mo patungkol dito, Pilipino? Kung gayon ay hatulan siya ng kamatayan na alam naman natin makakabuti para sa ating lahat, gagawin natin siyang isa sa mga ehemplo na kumakalaban sa mga Espanya, mga walang kwentang Indio. Kung gayon ay kamatayan, ang hatol sa mga.
Tapos na ang oras. How beautiful is today, Father. What morning could be more serene? How clear is the corridor and the mountain of the Cavite? Is that Ateneo, Father? Oo, Gracias, Fabian. isang karangalan. Pepe, halikan mo ang krus na ito para sa iyong huling buhay. Maaari ba akong barilin ng nakaharap? Higit na pinag-utos na ikaw ay barilin ng nakatalikod, Rizal. Ako, si Jose Rizal. Jose Rizal was imprisoned at Fort Santiago from 1892 until 1896 due to his involvement in La Liga Filipina, a reformist organization that aimed to gain general reforms for Filipinos living under Hispanic civil rule. Pasyano, halika dito. Salamat sa kasaysayan ng makasalanang bansang ito. Dad died here. And he, and she, and she, and yes. But Mom, are you wrong with some next week? But Mom, I don't want to. Go. Pause. Rizal, alam mo bang inibig ko si Nelly? Dahil sa'yo. Rizal, alam mo bang inibig ko si Nelly? Magpapakasal na sana kami. Ano may paglilingkod ko sa inyo? Maaari niyo po bang tignan ang mga mata ng ating ina? Mr. George, hindi naman nila sa iyo tinagal-tagal naman. Ay maging mapaghiganti. Okay, go na. Senior Rizal, sulat Galigay. Lakasan. Ikot.
Action. Don't seem to know who I see in the mirror. Is it alright to take time and figure it out? Tired eyes and weary smiles are all I recognize. Don't want my lungs to give out, 'cause people love to talk and strangers love to say what they think they know, like your life's on display. So you just suck it out and fight through the day, 'cause storms don't last, days come fast, dreams go ahead, go get it. Diba nakatulong tayo? Go get it. Wala na? Wala na? There's nothing wrong giving your heart and soul, as long as you let others take care of your own blood, sweat and tears and never fear no one. So keep your head high and love what you got, 'cause people love to talk and strangers love to say what they think they know, like your life's on display. So you just suck it out and fight through the day, 'cause storms don't last, days come fast, dreams go ahead, go get it. People love to talk and strangers love to say what they think they know, like your life's on display. So you just suck it out and fight through the day, 'cause storms don't last, days come fast, dreams go ahead, go get it. Palaman ikalawa, hindi ako kailanman nakipagsulatan sa elementong radikal at revolusyonaryo. Don't throw it all away, you're endurable. Life's bigger than a chase, you're a miracle. Greater things